Welcome sa Cloud B Movie Recap. Nang ang isang grupo ng mga pirata ay kumilos upang nakawin ang pinakamakapangyarihang hiyas na umiiral sa mundo, isang batang mandirigma ang tumanggap ng misyon na protektahan ang kanyang mundo at lahat ng pagkaing naninirahan dito. Ngayon ay i-recap natin ang kwento ng Kung Fu, pelikula noong 2018. Milyon-milyong taon na ang nakalipas, sa simula ng panahon, sinindihan ng dakilang Nuo ang unang apoy sa makalangit na kusina at nilikha ang lahat ng pagkaing umiiral sa planeta gamit ang kapangyarihan ng alamat na bato ng limang lasa. Ang hiyas na ito ang nagbigay ng kakaibang lasa sa bawat pagkain sa pamamagitan ng pagsasanib ng asim, tamis, pait, anghang at alat. Sa loob ng 1,000 taon, nabuhay ang lahat ng pagkain ng may kapayapaan at pagkakaisa, hanggang sa bumagsak mula sa langit ang nakatatakot na Kung Pao Chicken at ninakaw ang bato ng limang lasa. Upang iligtas ang kanyang mundo, nagpasya si Master Liu Chen na harapin ang makapangyarihang kalaban na iyon. Tumagal ng ilang araw ang kanilang labanan ngunit sa huli ay nagtagumpay si Liu Chen at ginawang masarap na sopas ang baliw na manok. Mula noon ay maraming henerasyon na ang lumipas, ngunit nananatili pa ring nawawala ang bato ng limang lasa. Sa kasalukuyan, iilan lamang sa mga pagkain ang naghahanap ng makapangyarihang artifact na ito. Ayon sa alamat, kapag natagpuan na ang bato, lilitaw ang bagong bayani upang muling iligtas ang mundo. Sa pag-asang maging nakatakdang bayani, araw-araw nag-eensayo si Bao. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, siya ay malaking kabiguan sa mata ng kanyang lolo. Kaya gumawa ng dahilan ng matanda upang itaboy ang siopaw at sinabing tapos na ang kanyang pagsasanay. Bagamat sabik si Bao na magsimula ng bagong pakikipagsapalaran bilang mandirigma, hindi niya nararamdamang handa na siya. Sinubukan niyang kumbansihin ang kanyang lolo na ipagpatuloy ang pagsasanay, ngunit ibinigay sa kanya ng matanda ang baston ng tadhana na pagmamay-ari ni Master Liu Chen at ginamit upang iligtas ang mundo. Pagkatapos ng 5 taong pagsasanay, nagsimula si Bao sa kanyang paglalakbay bilang mandirigma habang nagdiriwang ang kanyang master na sa wakas ay nakalaya na siya mula sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw ng paglalakad, nakita ng siopaw ang isang pantalan at nagpa siyang sumali sa isang barkong pandigma. Ngunit upang makapasa, kailangan niyang makipagduelo sa isang samurai at natalo siya sa isang hampas lamang. Dahil dito, nawala ang kanyang pagkakataon na sumali. Sinubukan pa rin niyang humiling ng isa pang tsansa, ngunit dumating si Prinsesa Choi at inutusan siyang umuwi dahil hindi raw siya kailanman magiging bayani. Nang hihina at bigong-bigo, tinanggap ni Bao ang kanyang pagkatalo habang pinapanood ang mga tunay na mandirigmang sumasampa sa barko. Biglang lumitaw si Tui at inalok siya ng pagkakataong sumali sa kanyang tripulante. Kaagad pumayag ang siopaw at pag-akyat niya sa barko ay nakilala niya si Kapitan Kui at ang iba pang kasapi. Habang naglalayag, napansin ni Bao isang gabi na may ilang barkong lumilihis sa direksyon at agad siyang nagtaka. Ginamit niya ang periskopo at nakita niyang nagtatapon ng kakaibang sangkap sa dagat ang salmon upang gumawa ng isang bakas. Biglang dumating ang malakas na bagyo at nawasak ang formation ng mga barko. Dumating ang barkong pirata at sinimulan ang pag-atake. Ibinunyag ng salmon ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at sumanib sa mga kalaban. Sa gitna ng labanan, nadiskubre ni na Kapitan Kui na wasak ang isa sa mga barko at sinubukan nilang iligtas ang mga nakaligtas. Ngunit sila rin ay nahuli ng mga pirata. Pinamumunuan ng grupo ni Lord Octopus na ninakaw ang mapa na hawak ng prinsesa, isa itong mapa patungo sa isla kung saan nakatago ang bato ng limang lasa. Dahil si Bao lang ang hindi nahuli, sinubukan niyang lusubin ang pugita ngunit siya'y natalo at nawala ng malay. Inutusan si Samurai Salmon na tapusin siya. Nagpatuloy ang kwento sa pagkakalunod ng barko, pagkaligtas ng dalawa, sa pilitang pagtutulungan, pakikipaglaban sa mga unggoy, pagsabog ng mais, paglalakbay sa kagubatan, pagtakas ng mga kaalyado mula sa kulungan, hanggang sa marating nila ang lawan ng sabaw ng manok na may kapangyarihang magpagaling. Habang tumatawid sila, lumitaw ang dambuhalang palaka at inihagi sila sa ibabaw ng mala-gelatin na tofu. Sinimulan silang atakihin ng halimaw gamit ang malagkit at nakakadiring dila nito. Pero nagawa ng tatlo na iwasan ang mga atake nito at sinubukan ni Salmon na hulihin ang hayop gamit ang kanyang mga kadena. Gayunpaman, pareho silang dalawa ni Bao na naihagi sa isang bundok ng tofu at nakawala ang siopaw mula sa kanyang mga pusas.
Sa sandaling iyon, lumakad ang palaka papunta sa samurai na walang kalaban-laban dahil hindi niya maabot ang kanyang espada. Paalis na sana si Bao ngunit nagpasya siyang bumalik para tulungan ang kalaban dahil alam niyang para maging isang bayani, dapat handa siyang iligtas ang kahit sino. Samantala, tinatanggap na ni Salmon na iyon na ang kanyang katapusan, ngunit nakaiwas siya sa atake ng hindi nasusugatan at tinulungan siya ni Bao na mabawi ang kanyang espada. Nagkaisa ang dalawang mandirigma upang talunin ang halimaw at ginamit ng batang tinapay ang kanyang baston ng kapalaran upang hampasin ang nilalang. Matapos ang atake, tinanggap ng halimaw ang pagkatalo nito at bumalik sa lawa. Tinanong ng samurai kung bakit bumalik si Bao para tulungan siya at sinabi ng siopaw na itinuturing niya itong kaibigan. Pagkatapos makaligtas sa mabangis na pag-atake, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay sa gubat. Ngunit sinakta ni Salmon si Bao upang mawalan ito ng malay dahil alam niyang kapag nakarating ang batang siopaw sa barko ng mga pirata, magiging bilanggo lamang siya. 10 minuto na lang bago bumukas ang vortex at nasa isla pa rin si Lord Octopus upang ipaayos ang mga sira sa barko. Biglang lumitaw si Salmon at sinabing nakatakas ang bilanggo papunta sa gubat. Nang magising si Bao, natuklasan niyang nakatali siya ng patiwarik sa puno at nagalit sa samurai kahit alam niyang ginawa ito ni Salmon upang iligtas siya. Makalipas ang ilang minuto, nakatakas ang siopaw at nakarating sa barko, ikinagulat ni Salmon kung paano ito nakawala. Inutusan naman siya ni Lord Octopus na tapusin ang kanyang kaibigan, ngunit hininaan lamang ng samurai ang laban at sinubukan pang kumbansihin si Bao na tumakas, ngunit tumanggi ang siopaw. Para tuldukan ang laban, inutusan ni Lord Octopus si Yamazaki na sumali. Matapos pabagsakin ang nilalang, sinubukan siyang atakihin ni Yamazaki ngunit pinigilan siya ni Salmon na pilit siyang pinapakalma dahil iniligtas ni Bao ang buhay niya ilang oras ang nakaraan. Gayunman, walang epekto ito kay Yamazaki na itinapon ang kanyang kapatid at pinutol ang baston ng kapalaran, at ibinaon si Bao sa bato. Habang nakulong sa abo ng bulkan, nagkaroon ng bisyon si Bao kung saan inaakusahan siya ng kanyang lolo na isang malaking kabiguan. Naging mabigat ang loob niya dahil hindi niya nailigtas ang kanyang mga kaibigan. Habang nakabitin siya sa bangin, dumating ang espiritu ni Master Liu Chen upang pakalmahin siya at sinabing isang dakilang bayani si Bao, kailangan lamang niyang hanapin ang lakas mula sa kanyang sarili. Dahil dito, nagpasya ang siopaw na ipagpatuloy ang laban, ngunit matapos makawala sa mga bato ay nawalan siya ulit ng malay. Samantala, patuloy na naglalayag si Lord Octopus ngunit hindi niya makita ang isla sa mapa dahil maliraw ang pagkakaguhit nito. Nang magising si Bao, natuklasan niyang iniligtas siya ng mga unggoy at tuwang-tuwa siyang inayos nila ang baston ng kapalaran. Nagsimula siyang mag-isip ng paraan para maabutan ang mga pirata. Pagkaraan ng ilang nabigong paghahanap, pinilit ni Lord Octopus si Forsey na iilahad ang lokasyon ng isla dahil siya ang tagapag-ingat ng mapa. Tumanggi si Forsey, ngunit hindi na niya kailangan pang magsabi dahil nakita ng mga tauhan ang isang liwanag mula sa mapa. Kinuha ni Lord Octopus ang papel at itinuro sa isang bato. Nang tumama ang liwanag, naghiwa-hiwalay ang mga bato at bumukas ang daan papunta sa isang nakatagong isla. Pagpasok nila sa pasilyo, nakita nila ang templo ng 5 lasa. Namangha si Lord Octopus sa kagandahan nito at natagpuan ang batong hinahanap niya. Nang hawakan niya ito, nahati ito sa 5 piraso. Sa barko, naramdaman ng crew na may mangyayaring kakaiba at nagsimula na silang magdiwang, ngunit natanong nila si Bao at ang mga unggoy na papalapit. Nakipagtulungan si Bao upang makatawid ang lahat papunta sa barko. Ngayon nawala sina Yamazaki at Lord Octopus sa barko, nailigtas ni Bao ang kanyang mga kaibigan at naglaban-laban sila kontra sa mga pirata. Nakita ng siopaw ang dating kaibigan na nakatali at pinutol ang tali gamit ang espada. Nang matiyak niyang ligtas ang samurai, sumama siya sa grupo upang pigilan ang pagkuhan ni Lord Octopus sa makapangyarihang bato. Hawak na ni Lord Octopus ang bato at tinanggal niya ang mga lasa sa mundo hanggang alat na lang ang natira at napasailalim sa kanya. Gumawa siya ng bagyong alat upang palayasin ang mga kalaban at gawing zombie ang kanyang mga tauhan. Sinubukang pumasok ni Bao sa kastilyo ngunit itinapon siya ng mga zombie. Muli siyang muntik atakihin ngunit iniligtas siya ni Salmon at tinulungan siyang sumalakay sa kastilyo. Nadiskubre nilang nagkaroon si Lord Octopus ng ikatlong mata na ginagamit niya upang kontrolin ang mga sundalo.
Habang naglalaban sina Yamazaki at Salmon, hinabol naman ni Bao ang kapitan at nahuli ng mga galamay nito. Nakawala siya ngunit naipit silang magkaibigan at muli nilang natikman ang pagkatalo. Nagpasya si Salmon na patalasin ang kanyang espada at nalaman niyang napalitan ng bawang ang kanyang wasabi. Ginamit niya ito upang ihanda ang espada para sa huling laban. Samantala, nagulat si Bao nang mag-transform ang baston niya at ginamit ito upang atakihin si Lord Octopus mula sa likuran. Pagkatapos putulin ni Salmon ang maraming kalaban, nagawa niyang talunin ang kanyang kapatid kasabay ng pagkatalo ni Lord Octopus. Ngunit hawak pa rin ng halimaw ang limang lasa at gumawa ng dambuhalang monumentong gawa sa asin. Sa labas, sina Prinsesa Choi ay napalibutan ng mga zombie. Ang tanging pag-asa nila ay matalo si Lord Octopus. Napansin ni Bao ang liwanag mula sa bibig ng halimaw at inisip niyang doon nakatago ang bato. Ginamit ni Salmon ang kadena upang ihagis sila papasok ngunit napigilan ito at nagpasya siyang iligtas na lamang ang kaibigan kahit ikamatay niya pa. Pagpasok sa bibig ng halimaw, nakuha ni Bao ang bato at nagawa niyang kontrolin ang limang lasa, winakasan ang paghahari ng asin. Nawala ang pagiging zombie ng lahat at tumakbo si Prinsesa Choi upang hanapin ang kaibigan. Ngunit nawasak ang templo at bumalik ang bato sa orihinal nitong lugar. Kailangan nilang tumakas bago lumubog ang isla, ngunit ayaw iwan ni Bao si Salmon at kinailangan siyang hilahin. Tinulungan pa rin nila ang mga pirata na makabalik sa barko kahit wala na silang kapitan. Humingi ng tawad si Bao kay prinsesa dahil hindi niya nakuha ang bato, ngunit sinabi niyang dapat manatili iyon sa isla upang hindi magamit ng masasama. Tiniyak niya kay Bao na muli niyang makikita ang kaibigan niya balang araw. Nagpatuloy sa pag-asa ang batang siopaw na buhay pa si Salmon at muli silang magkikita. At dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood. Hanggang sa susunod na video.